agency is faced with a lot of issues, normally the head of agency takes a leave of absence. So nasa ano yun, discretion na po ng secretary yan o ng ating presidente. Kasi they serve at the pleasure of the president. So I leave siguro mas alam na nila yung ano yung dapat gawin. Kayo po mismo, paano po ba? Sinasuggest or... Sino magpapalit? Sino magiging acting? Kung yung mga nasa baba rin, wala ka rin naman pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Kung meron sanang number 2, number 3 na pwede mag-OIC in the meantime that there's investigations ongoing, okay. Kaya parang wala rin ako makitang capable sa ngayon no, na mag-take over. Pero yun lang. We will grill him. Ako, yung personal kong kaisa-isang intervention ko sa aming bayan na iisa na lang. Bakit 3 taon na namin nire-request? 3 taon na iirata. So, that happens also. Yan na dapat na sagutin. Sorry, we will grill him, si Secretary Bonoan po. Grill DPWH kasi pinangako nila yan sa amin for 3 years na para lang may pasa, sige, gagawin namin. Tapos malalaman namin na irata. Kasi sumulat ang congressman. Sa totoo lang, ang mga district, mga DPWH, mas takot sa congressman kaysa amin. So nagpapadikta sila sa congressista? Ulang sa amin Kasi hindi naman ginagawa. So nakita ko, mukhang mas takot talaga sila sa congressman. Okay, Daniel. Sir, early namin ko lang, sabi nyo kanina yung top 10 na lang yung tignan, di ba? So, ibig sabihin, sir, kung talagang hindi naman binabaha yung mga probinsya, wag nang lagyan ng budget sa flood control. Hindi, kasi minsan, natatawa na lang ako pag nasa area, nakikita ko parang halos lahat ng riverbanks natin, sementado ni. Halos lahat ng ilog. Kahit walang community, sementado. Ako, nagmumotor kasi ako, nagbibisikleta, nakikita ko yung infra Minsan, napapailing na lang ako, parang sayang ang proyekto. Kung kinoconcentrate natin, ginagamit natin sa tama, ang daming masosolve. Di ba? Iba, parang basta may mema, yung may masabi lang, ito mema proyekto lang. May ganun na sayang ang pera. Hindi tayo mayamang bansa. Sana yung katiting na proyekto natin, gamitin natin sa tama. Siguro itong flood prone, dito sa flood control, kung yung top 10 flood prone provinces, siguro, dapat yung majority of our flood control budget, dapat dun mapunta. Be it 50%, 60%, di ba? Para masolve natin talaga, once and for all, yung flooding. Sir, other issue na tayo. Kahapon doon sa inyong privilege speech, nanawagan kayo sa mga lawmakers dito sa Senate at sa House na immediately aprubahan yung supplemental budget na 74.4 million para sa PhilHealth. Kung sakali po bang hindi yun ma-approve, malalagay sa alanganin yung implementation ng Universal Healthcare Law at nung zero balance billing? Well, alam mo, of course, being the principal sponsor and author of the Universal Healthcare, baby natin yan. And I want, siguro naman, going on the 6th year of implementation, signed 2019, implemented 2020, nagkaroon lang ng konting setback dahil nagkaroon ng COVID, no? Kaya lang, dapat sa ngayon, nararamdaman ito ng bawat Pilipino, no? Ang intention natin is to give access to good quality healthcare for all Filipinos without the financial burden. It's a 10-year program, yes, 10-year program, pero hindi naman dapat nangangahulugan. Antayin na natin 10 taon bago ito maramdaman. Dapat ngayon pa lamang maramdaman na natin. Ako nakikiusap, magpapasalamat din ako sa aking mga colleagues na from the time of Senate President Soto, Mig Zubiri, now Chis Escudero, with my colleagues sila kahit crossing party lines kami, Senator Risa, Senator Pia Cayetano, sila Sen Joe, lahat talagang very supportive. Sila Sen Rafi Tulfo, yung mga baguhan, no? Very supportive dito sa Universal Healthcare Act, yung implementation. Sa akin lang sana, it should already be felt by now, no? That's why ako naman, I'm very optimistic with the new PhilHealth head, si Dr. Mercado, na public health practitioner,
nagkausap na rin kayo. When he was appointed, pumunta siya sa akin agad. And nag-usap na kami. And I think he is in the right direction, no? Mula nung nakausap ko siya, compared doon sa nakaraang PhilHealth head, no? Na si Manny Ledesma kasi parang pinagyayabang pa nila yung kanilang reserve fund, yung kanilang savings at the end of the year. 'Di ba? Na ito yung naging kontrobersya, kaya siguro nagkaroon ng sa budget, kaya nagkaroon ng, alam niyo naman sa budget, pag hindi ginagamit, talagang kukunin yan at gagamitin sa iba. Ipinagmalaki niya kasi, ang laki ng reserve fund ng PhilHealth, 500 billion at that time. So sabi siguro, pwedeng magamit sa ibang priority programs. Which, of course, I am not in favor. Kasi syempre, what is budget of health, dapat sa health talaga yon. Especially yung galing sa sin taxes, si PCS, PAGCOR, Social Fund. By law, it is earmarked for PhilHealth, for universal healthcare through PhilHealth. So, Sa violation ng sabay, UIC. sa akin po, nasa Supreme Court na po yan, pero I think those are special laws that cannot be violated kasi kailangan concentrated sa PhilHealth yan. So, going back, ang commitment ni Dr. Mercado is there will be better PhilHealth participation, no? Yung kumbaga sa hospital billings, no, na dati nakakalungkot, ang dami dumarating sa akin, nagkapag-present na ako ng ilang beses, na pag 100,000 yung bill, sasagutin ng PhilHealth, minsan 5,000 lang. Minsan milyon pa. Inaabot ng milyon, sasagutin ng PhilHealth, kakapiranggot lang. Sabi nga nila, mas malaki pa yung hinuhulog namin ng ilang taon doon sa nakukuha nila. So, the intent of universal healthcare is to lower the out-of-pocket expense of every Filipino. Nakasama po ang hospital bills. So, PhilHealth now, with Dr. Mercado, committed that they will adjust the case rates accordingly, na talagang mas regular para nakakasunod sa inflation. Hopefully, yung participation nila maging mas mataas na rin. Ang target natin, at least 30% to 40 to 50% of medical bills sagutin ng PhilHealth. Malaking kagaanan yon sa bawat Pilipino, no, na sila'y mauospital. So aside from yung pong binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos, yung zero balance billing doon po sa mga PWDs, seniors and indigents, yung may hirap, na yung pong mag-avail ng basic accommodation, hindi kasi kailangan paliwanag, basic accommodation or doon po sa charity ward, ay dapat zero balance billing na po sila. Pero doon naman sa po hindi kasama, private or whatever, at least 30%, 20, magsimula 20, 30, hanggang 50% dapat sagutin na po ng PhilHealth. Sir, after ba nung sona ni Presidente, ano yung feedback nyo? Ganun na nangyayari dun sa mga DOH hospital? Zero balance or ano pa lang? 30 to 50% lang? Siguro kasi they have, dahil yun po, pag sinabi ng Pangulo, yan ay directive, no? That's policy already. Siguro, siyempre kailangan nila maghanda din, no? Ngayon lamang yung PGH at iba pa avenue yata na nag-full na agad, no? So, kailangan natin ito suportahan, no? With the needed funding kasi asahan natin na dadagsa ang magpapagamot sa ngayon, no? So, that's why I filed ito pong supplemental budget na 74 billion para po matugunan itong direktiba ng Pangulo na nabanggit ng SONA, yung zero balance billing and also to increase the benefit packages of PhilHealth. So 74 billion, iba-iba yan. Meron pong mahati sa premium contribution supposedly ng indirect contributors, tapos yung benefit packages para mag-improve din po. 53 billion for the premium contribution, indirect contributors para magamit din po, no? Tapos yung benefit packages about 21 billion para mag-improve. Marami may isama yung dental, yung iba pang mga dinagdag, mabigyan na rin po ng maisama na rin po sa benefit packages. Okay. Last two question kasi malapit na mag-12 o'clock. Sir, yung concern ni Senator Rodante Marcoleta para sa kanya yung 1,700 pesos na consulta benefit package ng PhilHealth. Parang kulang na kulang, baka daw sa daga, pwede pa. Sabi niya gano'n. Kumbisido ka na sobrang aliit ng 1,700. Actually,
si Senator Pia Cayetano addressed that yesterday, no? Hindi ko wala sa isip ko, pero it was clarified by Senator Cayetano, who is also my co-author no, dito sa Universal Healthcare Act. Para yung HMO kasi, yung 1,700 is budgeted for Outpatient. sa buo po, no, sa pangkabuuhan. Halimbawa po sa isang area, halimbawa 10,000 po yung population, tapos times 1,700, ilan yon? May na ako sa mata, pakiano nila. Anyway, 1,700,000. apo, halimbawa, pero ang nag-a-avail lang ho ng serbisyo, Konti hindi na. naman po lahat. No, so yung 1,700 Pwede ibigay doon sa iba. spread out yun sa lahat. Parang ganun din po ang insurance at yung mga HMO. That's how it works. Kaya they arrive at 1,700. No? So, yun po yun. No? Medyo maliit nga kung titignan, pero minsan ho, umaabot ng, yung konsulta package, umaabot minsan ng malaki po, no? Umaabot ng more than that, no? Hindi lang 1,700. Kasi yung lab test, yung doctor's professional fees, yung mga agents na ginagamit sa lab test at yung pong basic test ay kasama na po yun. Kasi, ang nakakalungkot kasi hindi ang konti lang nag-avail no, ng consulta package at yung konti din na nag-register. Kulang sa information drive kasi ang ating pong government agencies that all Filipinos hindi nila alam na member sila ng PhilHealth. Kailangan lang nila mag-register para po maka-avail na ng mga services. Pero dito sa consulta package, tulad dito, iilan lang po ang nag-avail. Sayang po, no? Kaya yun po yung 1,700 na budgeted per person is enough kasi nga po nakaano yun sa community, kumbaga sa pangkalahatan. Kailangan lang mag-avail ang lahat kasi nga po, kayang ano yun, there is enough budget for everyone. Last question na lang. Sir, yung proposed supplemental budget, anong target nyo? Kailan may ipapasa? May info ba kayo kung immediately may ipapasa dito at saka sa House? Well, depende yan. It will be, of course, magkakaroon ng committee hearing. Senator Bongo naman, confident ako, very supportive naman yan, no? Sa UHC and other health hate-related measures, no? So, hopefully, magkaroon ng hearing. Hopefully, it will be supported by our colleagues. Medyo malaki ito, pero tatanungin, baka matanong nyo na rin, sagutin ko na rin kung hindi nyo natanong, how did we arrive at the 74 billion? How did we arrive at the 74 billion? Ito po yung original amount that was in the National Expenditure Program for 2025. Na inalis din. Na inalis ng din. Congress. Pero ito yung nasa original NEP. So, nasa President's budget ito. House. Wala pa eh. So, hopefully, we will request it to have one also. Kasi at least para mawala na rin yung controversy, at least we will already give what is due no, doon sa health programs natin. And you will make sure, sir, sa 2026 budget, magkakaroon na ng subsidy ang PhilHealth. Di ba tinanggal nyo rin ba yung subsidy under 2025 budget? Definitely, hindi na tayo, definitely magkakaroon na yan. No? Again, I would maintain my position. Yung pong earmark fundings galing ng PCSO, PAGCOR, by law, UAC yan, yung kanila social programs, budget, diretso sa UAC. Doon po yung sa syntax, di ba pa, sugar sweetened beverage, by law, nung sa syntax law, dapat yan napupunta rin po sa PhilHealth, no, sa UAC. Diba? Under the law. So, yun lang, dapat mapunta po talaga yun doon. Okay, no more? On that note, thank you so much, Senator J.V. Ejercito. Thank you. Sir, 74.4